Malayo sa pamilya, malayo sa bansa. Ganyan ang buhay ng mga seaman. Pero para sa pamilya, titiisin lahat ng lungkot at pangungulila, makapagpundasyon lang para sa pamilya. Pero gaano nga ba kahirap bago sila maging ganap na seaman? O para ibahagi ang kanyang kwentong mandaragat at vlogger. Vlogger na siya ngayon eh. Mandaragat. Makasama natin ating kaibigang assistant engineer, Ran Uy Mamangon. Yan. Ran, Hello, Ran. Vlog, no? Vlogger ka na ngayon, Ran? Yes, Papu and Mamu yan. Marami po salamat sa pagpapaunlak sa akin dito. Yan. Ako po si Ran Uy Mamangon, also known as Ran Got Away sa Yun. social Ayun. media. Sa TikTok niya, Facebook Ran Got and Away. TikTok po. Ran Got Away. Dagdag kaalaman sa mga manonood, meron pong liner na tinatawag or tramping. So yung barko po namin, liner siya. From point A to point B, yun po yung pinupuntahan ng aming barko. So yung una ko pong barko na nasampahan, ang una naming destinasyon ay Japan at patungo naman po sa Brazil, tapos balikan lang po. Gaano katagal kayo pumapalaot sa dagat? Usually po, depende po talaga sa iba't ibang destinasyon eh. So kung sabihin natin na Japan to Brazil, usually it takes 1.5 months para makarating po from Japan to Brazil. Tapos Brazil to Japan, 1.5 months din po ulit. So parang tumatagal po ng 3 buwan bago kami makakita ng lupa. Oh, wow. Hindi kayo Yes po. nasisisik? Yung, di ba, sisik sa dagat, sa tagal sa dagat, nahihilo, nasusukan na, nade-depress, mga ganun. Oh, sanayan po. Yan po talaga ang hirap po talaga sa aming mga marino na kumbaga, aminin po natin na dito po talaga medyo malaki po ang kinikita kung international ship ang sasakyan. Pero kapalit po nito ay yung iba't ibang klase ng paghihirap ng mga marino. Kwento mo sa amin yan. Yan po. Kwento ko na lang po, nanggaling po ako sa isang close family. Ako po yung bunso sa aming magkakapatid. And growing up, kasama ko po palagi yung aking mga magulang, aking mga kapatid. And bilang isang marino, it's really a total shift po talaga, 360. Kasi mula sa close kayo ng pamilya mo, tapos lilipad ka, sakay kang barko, ilang buwan kang hindi makakasama sila. So, andun po talaga yung depression, yung homesickness, yung pagkamiss sa pamilya, at sa amin pong barko nung dati, wala pa pong internet. Kaya doble-doble po talaga Ngayon yung ba may lungkot. internet na? Ayan po, para po sa mga Kaalaman nagbabalak po ng mga seaman, huwag kayong mag-alala kasi meron na po karamihan sa mga barko na meron na May po internet internet. na, may May wifi. wifi na. Kahit saang bansa, kahit saang parte ng lugar, maaari na Kailan kayo nagka-internet? mag-connected. Kailan nagka-internet sa Sa barko po namin, parang 2 to 3 years ago po, 2 to 3 may years internet ago. na. Ako po isang third assistant engineer. Ako po yung nagtatrabaho sa makina. So, para sa madaling salita, ang trabaho po namin is para kaming mechanical engineers, pero ang setting ay sa barko. So, responsible po kami sa makina ng barko, sa overhauling, sa maintenance, troubleshooting, mga ganung bagay po. Di nando ka sa ilalim ng barko. Yes po, sa makina. Init, lamig, Oh my ingay, gosh. lahat po nararanasan natin. Maingay yun. Ganun yun, di ba? Nangyayari. Meron bang seaman na hindi ganyan ng trabaho, yung papetiks-petiks lang, yung tipong, alam mo na, pasilip-silip siya sa mga tanawin, gano'n. Maybe Habang yung easier nagtatrabaho, job, easier job. Kumakayod ng gusto, siya naman relax na konti. May ganun ba? Ay nako, Papo, wala ka po. Kailangan po talagang Yung hapon yun, yung kanina. Oo, yung hapon po kanina. Yes. Ganun. Siya yun. Lahat nagtatrabaho. Yes po, lahat po nagtatrabaho. And meron po iba't ibang shift kasi sa sa barko eh. Meron 4 to 8, 8 to 12, 12 to 4. So may mga ganun pong shifting sa barko. Okay. Kaya kaso di mo naman mamalayan kasi nandun nga kayo sa gitna ng dagat, di ba? Wala naman kayong ibang ginagawa kundi yun talaga eh. Pero ito ang tanong, kapag dumadaong ba kayo sa mga lugar, dyan sa Brazil, alam naman natin, ang dahil mga magagandang babae dyan, Ito na, ano? love Oo. life na yung tanong. Okay din ba pag gano'n? May chance ba para makakilala ng mga babae? Yung mga chicks. Ayun po, para po sa kaalaman din po ng iba, sagutin ko na po. Sa barko po, hindi po totoo na merong sumasampa. Kasi meron na po ngayon na tinatawag na ISPS. Ano po yung ISPS? Bali, parang isa po tong regulation na parang... isa tong regulasyon na nagbibigay sa barko na bawal po magpasampa ng kung sino-sino lang. Kung ikaw yung sumampa sa sa lupa. Oh. Ayun po, pwede? before pandemic, sa company po namin, pwede ko po kami lumabas ng barko, tinatawag na shore leave. Pero ngayon po nagkaroon ng pandemya,
Sa company So, wala na namin, ganun? Opo, Hindi na pwedeng lumabas para mag-good Hindi kasi time? nga, Yes. diba kasi baka pagbalik mo carrier ka na ng COVID. It's to Ay, protect malungkot everybody. Kasi nalaman, di ba yung panahon ng pandemic, may mga cruise ship, di ba? Ni-lockdown sila kasi may isa lang na magka-COVID, lahat ng lockdown. So up to now, yun pa rin ang sinusunod yung protocols. Wala. Yes po, until now po sa company namin, ganun pa din po yung sinusunod. Pero sa ibang companies naman po, na medyo maluwag po yung policy, nakakababa naman po yung mga seaman. Ang sweldo po ng mga marino ay depende sa posisyon, sa klase ng barko na sinasampahan, at sa kumpanya. Kumbaga sinasabi po nila, iba-iba po yung bigayan. So iba po yung bigayan sa domestic, sa international, iba din kapag European flag or kapag Japanese flag ang inyong barko. So bibigyan ko na lang po kayo ng estimate sa mga ratings na tinatawag. So usually tinatawag yan sa engine, wiper, oiler, at sa deck naman, mga ordinary seaman, able seaman, usually nag-range po yung sweldo nila from 50,000 to 80,000. Depende po yan sa posisyon at kumpanya. Yes po, a month po yan. Sa mga officers naman, sa mga petty officers naman po na tinatawag na fitter, mga oiler, mga bosun, usually sweldo po nila is 80 to 100,000. And sa mga officers naman po, sa posisyon ko po, yan na. yan po, 6 digits naman po ang aking sinisweldo kada buwan. Ayun po. Ang galing. So, how to be you.